Grabe ang Bitcoin. Imagine, yung gold ngayon na 1 kilo, international na price is naglaro lang siya ng 88,640 and 33 cents US dollar. Samantala ang ang isang BTC ngayon sa market cap, around 104, 300 something US dollar. Tapos yung isang linggo, 1 week from last week, 108 to 110 US dollar. Ngayon, up and down, upside down siya ngayon. Ganun ang BTC o Bitcoin. Steady pala ngayon sa 100. Tapos, biglang tataas yan. Ayan. Maganda ngayon kung ang lugar mo merong ATM machine. Bibili ka doon. Parang, instead na mag-remit ka sa Pinas, doon ka na. Kasi walang charge. Magdaro na lang kayo sa rate na yan, pa up and down. Yan lang. I-analyze mo na lang kung meron kang psychologist. Basta, pusuan mo lang kung kailan ka magbenta. Oh, ngayon ang laro ng BTC. Ayan. Tapos ngayon, ang dami ng news. Ang dami. Pati ang yaman-yaman na nila, no? Bakit sila sumasali niyan? Sino bang mastermind sa BTC na yan? Sa Bitcoin na to? Na ano to? na 2009. 9 pesos lang noon yan. Imagine kung nakabili ka noon ng 9 pesos. Kung hindi mo siya withdraw, kung hindi mo siya ginalaw, naging 6 million. Sobra. Asaan ka? Asaan ka maghanap niyan? Ilagay mo lang. Tapos, antay ka lang. Tapos ang balita, maging 500,000 US dollar. Or, dadaan pa siya ng 200,000 US dollar this year. Kasi this year is bull run. This year, yan ang nila. Taas, baba, taas. Tapos biglang tataas. Minsan may nangyari pa yan yung 2021. In one night, tumubo siya ng 10k US dollar. Nagulat ako pagising ko. Wow! Grabe. Grabe yun. Baka ngayon mangyari din yun. Kasi, umupo na si Trump. Imagine, maging crypto capital ang Amerika. Kaya yun ang nangyari. Ayan. Diba? Kaya, madali lang man mag-crypto. Kung saan yan, 1 plus 1 lang yan. Para ka lang nag-asawa. Tapos, yan lang. Iaano mo na lang siya. Or, para ka nagtanim ng kahoy. Tapos, titingnan mo lang. Nag-grow na ba siya? Okay, ano ba? Okay na ba siya? Putulin. Ganon din yun ang crypto. Walang nagturo sa akin. Iwan ko lang bakit ako sumali nito. 2018 ako sumali. Ayan. Tapos may nakita ko doon shop sa Tel Aviv. Dizengoff corner. Para yun, freshman. Yun. Naigan niyo ako. Tapos, minsan nagpaalam ako sa anak ng amo ko. Yung time na yung pababa siya, 11k US dollar. Pero hindi ko siniseryoso noon kasi nakikinig din ako sa mga chismis na ganun. Pero yung mga radio doon, mga stasyon ng TV, puro pinag-usapan nila ng BTC. Ganun sila ka doon, ganun sila sa Israel, ganun sila ka high-tech. Kaya may mga nagnegosyo doon na may mga ATM. Tapos yung rate nila, live talaga. Kung ano ang rate,
sa market, ganun din. Para ka lang nagpalit ng US dollar o doon shekel ang pera mo. Parang ganun lang, exchange market lang. Ganun ang laro doon. Tapos, legal sila. Hindi ka natatakot. Tapos, within paglabas ko, nag-email na sa akin, ayan na-credit na si ano mo. Tapos, imagine, nakabili ako sa Tel Aviv na ang number ko ginamit kasi doon sa Israel. Pero yung apps ko, Pinas. How come ako nakabili sa abroad? O imagine kung scam. Tapos, papalit-palit ako ng number. Palit na naman. Tapos kung anong maanuhan ko ng number. Pag uwi ko sa Pinas, wala na ako sa Israel. Nagpalit ako ng Pinas number. Okay. Pero, nangyari na, kalimutan ko na yung SIM card ko nag-load. Nabinggo yung SIM card ko. Na dead. So, nag-email ako sa kanila, nag-chat ako sa kanila doon sa apps ko. Nag-chat kami, tapos, ayun, sinumbong ko lahat na wala na yung number ko to, yung naggamit. Ay, wala na, kasi hindi ko na dead na siya, sabi ko. Ayun, lang ako, mag-selfie lang ako ng ID ko. At saka gumawa ako ng sulat. Within 2 days yata, nabuksan ko na, nagamit ko na. Ganon. Kaya, every mag-send ako ng pera na medyo malaki, humihingi siya ng mukha ko. Kasi yun na ang niyan, yun na parang katibayan na i-approve nila yung pasend mo pera. Yan lang ang isi-share ko sa pagka-crypto. Excited!